Good morning mga kalapatids! Welcome back sa inyo. Samahan ninyo ako sa video ito sapagkat abangan na naman tayo. Hain Nueva Ecija, 77 kilometers air distance away from our loft. Yan ang liliparin at babagtasin ng ating mga alaga. At training pa rin yan mga kalapatids para sa darating na North Race Tournament. Pero nagsimula na yung 3-lap fun race dito sa aming club at sumali nga tayo dyan. Kung dati 4 yung niloload natin, ngayon, dinagdag natin si Angel at siya yung isinali natin sa fun race. Medyo diskumpiyado tayo sa kanya dahil matagal siyang walang liparan. At ito yung unang sabak niya sa training, 77 kilometers air distance. Pero alam naman natin nakakayanin niya yan dahil ganggaling na siya dyan. Medyo kailangan lang na mabuhay yung kanyang mga buto, mga muscles dahil nga matagal siyang walang liparan. Pero tignan na lang natin kung magiging maganda ang kanyang pauwian. Kaya samahan niyo ako sa episode na ito. Pero bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na, hit mo lang notification bell para nang sa ganun, updated ka sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating munting tambayan. Time check tayo mga kalapatids. Alas 7 pasado na mga kalapatids. So, at hanggang ngayon, wala pa ring abiso kung nai-release na yung ating mga alaga. Pero kung hindi magkakaroon ng aberya, 6:30 yan mga kalapatids. At narito sa ating flyers loft, pares ni Angel. Yan yung itim na yan. Tapos ito yung kanyang anak. At update ko kayo mga kalapatids, yung nakaraang video natin, yung kapatid nito na parang nababansot sa wing palad, hindi kinaya. At ito lang ang nabuhay mga kalapatids. So nag-iisa na lang siya. Samantala dito tayo sa ating flyers loft. Ito yung ating mga pang-south natin na inihahanda. Patuloy lang natin silang kinukondisyon dyan at pinatatatag para pag sa susunod na liparan pa south naka-ready na. At ito pang south din to, maihabol sana natin kahit talagang napaka-late na. At meron pa akong isang siningsingan na pang south dito mga kalapatids sa mga inakay nitong dalawang to. 8 araw na nga ng mga sisiw na ito. At kagabi pagkatapos natin i-load nung ating mga alaga dun sa truck para sa training, ay agad-agad nating hinabol na singsingan ito kagabi. Naging abala tayo nung mga nakaraan kaya nakalimutan natin silang singsingan. At buti na lang naalala natin kaya nahabol natin. Nilagyan ko na rin sila ng pagkain para makapagsubo na yung ating mga breeders. At mamaya-maya kapag kasumikat si Haring Araw ay ibibilad na natin yung mga inakay natin. Update tayo mga kalapatids, 7:30 na ng umaga at nakapagwalis-walis na nga ako kahit papaano dito sa paligid ng ating kulungan. So hihintahin na lang natin yung ating mga pauwian. Samantala mga kalapatids, shoutout ko lang muna yung ating isang solid supporters na si Sir Arnel Flores. Sir Arnel Flores, shoutout sa iyo. Maraming salamat sa laging pagtutok at pagsuporta dito sa ating munting tambayan. Matatandaan ninyo yung may nest tayo dito na nakalagay noon na nililimliman ng ating dalawang pinapasingsing sana sa atin yon ni Sir Arnel Flores. Kaya lang sa kasamaang palad hindi nabuhay mga kalapatids. Nag-crack naman yung itlog, subalit yung mga ibon o yung mga inakay na nasa loob hindi nakalabas hanggang sa nawala na ng buhay. So pagka ganun, maaaring may komplikasyon, maaaring mahina yung ibon. At kung matatandaan ninyo mga kalapatids, inbreed kasi yun. Yung tatay nun, anak niya yung hen na naglabas ng mga itlog na yon. Sa mga kanubi natin dyan, pagka inbreed, may mga komplikasyon yan. Maaaring magkaroon ng physical na abnormality sa kanyang katawan at kung hindi naman sa kanyang panloob na katangian. Halimbawa, mahina yung puso, madaling magkasakit, mahina yung baga, yung mga ganun mga kalapatids. So pagka inbreed talaga mga kalapatids na kanubi, may mga ganyang komplikasyon. Yan yung isa sa dahilan mga kalapatids na kanubi kaya yung karamihan sa mga fanciers hindi naglilipad ng mga inbreed na ibon. Sa breeding kasi may 3 pangkaraniwang ginagawa. Unang-una yung inbreeding, sunod line breed, and then cross breeding. Dun sa inbreeding mga kalapatids, ito yung halimbawa yung cock yung i-inbreed, ang ipapares sa kanya yung pinakamagaling niyang anak na babae. Pagka nagkaanak sila, bali apo na yon ng cock, ipapares pa rin yun dun sa kanya. Ang purpose nun para maging puro yung dugo. Pagdating naman sa line breeding, parang isang uri lang din yan ng inbreeding. Ang pinagkaiba lang, yung malalayong kamag-anak. Halimbawa, magpinsan, magtito, yung ipinapares. Karaniwang ginagawa yan para mapaikot yung traits ng bloodline o yung magandang katangian doon sa kanilang kulungan. Doon sa inbreeding at line breeding maaaring magkaroon ng komplikasyon dahil nga sa pagiging magkaparehas o halos similar yung kanilang mga genes o yung kanilang mga chromosomes sa kanilang katawan. Pagka ganun, nagkakaroon ng mga diferensya. Unang panahon, yung mga hari, para ma-maintain nila yung kanilang
katayuan at kapangyarihan sa lipunan, nag-aasawa sila na mga kamag-anak rin nila, halimbawa kapatid, pinsan, mga ganun, para sila pa rin yung mamumuno sa kanilang bansa. Merong komplikasyon yon, halimbawa yung mga magiging anak nila may mga kapansanan, abnormality, madaling magkasakit, at kung ano-ano pa. So yun yung nagiging masamang epekto nito. Kaya hindi advisable sa panahon natin ngayon yung mga magkakamag-anak tapos mag-aasawa. Crossbreeding, ito naman yung pinagpapares yung dalawang magkaibang bloodline. Mas magiging maganda yung magiging resulta dahil nga magkakaiba ng genes, magiging mas maganda yung kombinasyon. At karaniwan sa aking karanasan, yung mga ibon na produkto ng crossbreeding ay yun yung malalakas, matitibay, kaya yun yung aking mga nililipad. Pero teka, kung may mga komplikasyon sa pag-i-inbreed, bakit may mga fanciers na nag-i-inbreed? Kasi mga kalapatids, ang inbreeding ay isa sa mga sekreto ng matagumpay na mga fancier. Halimbawa, meron silang naging ibon na nag-champion o magaling na ibon, sinusubukan nilang i-replicate o ginagaya nila yung ganong klase ng katangian para kahit papaano malapit-lapit yung katangian ng mga magiging inakay dun sa katangian nung ibon na magaling o yung nag-champion. Yung inbreed na yun, ginagawa lang nilang stock. At yun naman ang ipinapares nila sa ibang linyada. Ikino-crossbreed pa rin nila. So nandoon pa rin yung malaking porsyento ng katangian nung magaling na ibon. A few moments later. Bumaba na tayo para makapag-almusal. At eto, pag-akyat natin mga kalapatids, time check tayo, 8:40. Nandito na sa loob yung isang ibon natin, si Zomba. Medyo motivated siya dahil nga tagparis na siya at meron siyang pinaparisan dito sa ating flyer slope. Kaya napabilis yung kanyang uwi. Yan yung ibon natin na 5 months na wala, then saka bumalik. Yan na mga kalapatid, si Angel na yata yan. Yun, tignan natin, pababain na natin yan. Ay nako, hindi mga kalapatids, yung blue check, yung lagi nauhuli, yung lagi naka-cut off. Tagparis kasi ito mga kalapatids. Yan, papasok na. Antay-antay pa tayo mga kalapatids ng konti doon sa ibang ibon natin na hanggang ngayon wala pa. Hindi ito si Angel mga kalapatids. Ito yung babae, yung paris ni Jessie, yung naglilimlim nung nakaraan. Nako, saan na kaya si Angel? Ayan, lumapag na. Ayan na mga kalapatids, bumaba na yung ating ibon. Sabi ko na nga ba yung hen yan Pasok, pasok. Pumasok na yung paris mo, pumasok ka na rin. Yan, yan, pasok na rin yan. Yun, yung ating mga trainee na 4 naririto na, kompleto na. Yung mga dating nahuhuli, sila naman ngayon yung nauuna. Yung mga nauuna noon, sila naman ngayon yung nahuhuli. At yung ibon natin na si Angel na mayroong sticker na ikaklak natin, hanggang ngayon wala pa, siya pa yung nahuli. Pagka nga naman minamalas ka, biglayin pa naman natin mula sa breederan Pero okay lang yan, first lap pa lang naman. At tingnan natin kung ano mangyayari sa mga susunod. Abang-abang na lang tayo. Sana makauwi yung ating ibon. Parang sa ganun, maalagaan na natin siya, matutukan na natin siya. Maibigay natin yung mga pangangailangan niya. At para nang sa ganun, makapag-adjust tayo sa mga susunod na liparan. Ito na yata mga kalapatids. Ito na. Yan na nga. Yan na yung ibon natin pahuli-huli. Ayan na, dumanding na si Angel mga kalapatid. Ayan, dumating din yung ating ibon na si Angel. Pasukin ko lang muna mga kalapatids dahil kaklak ko to, hindi ko na bibidyo. Ito na mga kalapatids, naklak ko na yung ating ibon at yung speed nga niya ay 883. Yun lang mga kalapatids, medyo mabagal siya at nauna sa kanya yung mga praktisadong mga ibon natin. Pasok pa naman siya dun sa qualification na 700 speed limit. At sa mga susunod talagang pagtututukan na natin to, gagawin natin yung ating magagawa para nang sa ganon ay matulungan natin itong ating alaga nito. Tsaka medyo payat siya ngayon mga kalapatids at wala talaga sa kondisyon. Kumbaga ito yung pinaka training niya sana, kaya lang wrong timing, biglang nagsimula yung fan race kaya sinali na rin natin siya. Pero okay pa rin dahil nakauwi pa rin yung ating ibon na ito. Ngayon yung lumalayo na o umaakyat na yung distansya na nililipad ng ating mga alaga, yung dati nating ginagawa kapag ka umuwi galing sa liparan yung ating mga ibon, sinasalubong natin sila ng bawang. So ito na yung magsisilbi nilang flashing. Kasi kapag malayo yung liparan, may mga tendency na dumapo sila, uminom sa kung saan-saan at baka magkaroon tayo ng problema. So automatically pina-flashing na natin yan gamit ang bawang. And then mamaya-maya pakakainin na rin natin yan. Alright mga kalapatids, tapos ko nang subuan ng bawang
yung mga ibon nating lumipad at nakapagpahinga na rin ng ilang minuto. So magpapatuka na tayo sa ating mga ibon. Makain na yung ating mga alaga. Samantala, binilad naman natin yung ating mga inakay dito sa arawan para naman siyempre makakuha sila ng vitamin D na magagamit nila sa pagdevelop ng kanilang mga buto sa kanilang paglaki. So yun mga kalapatids, maraming salamat sa inyong pakikitambay at pakikiabang dito sa ating munting tambayan, Chocobolof TV. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na, hit mo ng notification bell para updated ka sa mga susunod nating upload. Paki-like, comment, share ang video kung yung nagustuhan at suportahan ang ating Facebook page sa pamamagitan ng pag-follow para sa tuloy-tuloy na kwentuhan, nakapupulutan ng mga kaalaman. Paano mga kalapatids? Hanggang susunod natin pagkikita. Paalam! So Anjin, mukhang kinalawang ka na. Kala ko ba magaling ka?